Yung mga boss, Toyota Corolla. Ayusin ko ang flooring niya. Makita nyo. Yan. Ito yung flooring niyang stock. Plywood lang. Ganyan itsura niya. Wasak-wasak na. So, ayusin ko yan mga boss. At gagawan ko ng plywood. Ayusin ko yan. Tapos syempre, meron niyang speaker eh. Yan. Subwoofer. So, nagawa na rin kami ng box niyan. Iayos namin yun. Tapos ito yung plywood na gagamitin ko. Media lang. Magkakat na lang ako dyan. Gagawa ko ng panibagong flooring. Yung mga natutupi na gano'n, may mga parang pinto. Pati dito sa gilid. Okay? Yung mga boss, ayos na. Yung kinat kong kahoy, nabuo ko na rin. Yung media, pinagsapin ko. Tapos yan, ganyan ang itsura niya. Tapos yung kapal niya, 1.5. Tapos ang haba niya, ginawa ko ay 35. Tapos yung loob niya, ginawa ko ay 28. Tapos yung layo niya dito, yung pangalawang kahoy, 20. Tapos dito, sinukat ko lang yung kapal niyan dito. Yung kapal nito, sinukat ko. Tapos sa loob ako nagpako. Tapos doon, 12. 12 inches. Yan. Ganyan ang sukat niyan. Tapos dito ko yan pinorma. Yan. 28 yung lapad, yung haba. Tapos ay yung cross dito. So, ipakita ko sa inyo. Isasalpa ko na muna yan dyan. Yan, okay na mga boss. Yan ang sukat ko. Ganyan muna ginawa ko. Yung base natin, nilagyan ko muna ng plywood na eskwalado yan. Square yan. Isa ganyan. Tapos ang sukat niyan, yung haba, 34 and 1/4 at yung papunta dito, yung lapad, ay 28.5. Yan, ipinako ko muna yan. Saka ako magagawa ng framing dito. Yan. I-save ko pa rin itong area na ito para nabubuksan pa rin. Para pwede pa rin lagyan, pati dito. Magagawa lang ako ng parang pinakang framing diyan pag ganito. Pag ganito, pag ganyan. Tapos nabubuklat din siya. Parang yung basta yun. Parang yung dati pa rin. Pero yan, nakaganyan na yan. Elevated na yan. Tapos dito magagawa ko dyan ng panibagong speaker box. Siguro kamukha din ito. Kasing haba niyan. Tapos hanggang dito lang siya. Yun ang plano ko eh. So yun. Gagawa ko na muna yung dalawa. Dito. At saka dito syempre. So ayun mga boss, ito pa lang ang ginawa ko. Framing pa lang dito sa gilid. Yan, magkabilang gilid yan. Parang nagagawa lang ako ng Lego. So ayan, ganyan ang ginawa ko. So ang sukat niyan, same, halos same lang din nung ano. No, basta makikita nyo naman yan. Hindi ko na nilagay yung sukat. Yan, ganyan ang ginawa ko. Tapos magagawa na lang ako dito ng parang ganito din. Bubuuhin ko yan hanggang doon. Papunta dito. Tapos yan, ganun. Okay? So, gabi naman na. Paggabi na pala, alas 5 na. So, bukas na ulit yan. Gagawa na lang ako ng pinakang tabla dito. Tsaka doon sa kabila. Okay? Yun mga boss. Yari na itong left side. Nagawa ko na ng paraan. And goods na yan. Yan. Siyempre, kaya ko yan nakuha. Gumawa ako ng pattern. Nagawa ko ng cartoon. Ganyan ang ginagawa ko kapag nag-set up ng ganyan. Tapos, bago ko kinat yan, ang sukat nito ay 15 by
Ano nga ba ito? Nalimutan ko na naman. Yan, ganito ang kinuha ko. Ganito ang ginawa kong sukat. 15 by 35.5. Yan. Kumuha muna ako ng ganyan, 15 by 35.5. Tapos, ginawa ko ay ginuhitan ko siya ng sentro-sentro sa gitna. Yan. Pagka sentro-sentro ko sa gitna, nagawa ko ng pattern. Ito na yun. Yan. Tapos ay syempre, tinatabas-tabas ko yan, sukat-sukat, ganyan-ganyan. Tapos ay gunting at syempre cutter blade hanggang sa nakuha ko yung forma. Pero nung kinuha ko yung forma niya, pinasubrahan ko pa din. Siguro may allowance pa rin ako ng kung susukatin niya ng ganyan. Siguro mga ganun. Yan. Ganyan ang itsura. Tapos saka ko siya ulit sinukat and then nagsukat ulit ako ng panibagong ano niya, yung pinakampiting niya. Kaya ganyan kasi ko yan. Okay, so dito naman sa kabila. At ayan na nga mga boss, na ano ko na, nabuo ko na lahat. Ayan, doon sa kabilang side. Ang ginamit ko lang dyan, mga frame na carton. Ayan, ganyan ang ginawa ko. So, nagsukat muna ako ng buong sukat niyan, dulo-dulo. Tapos kabuuan, kahaba. Ayan. Tapos kumuha ako ng karton, saka ako nagsukat ng mga curve niya. Ayan, hanggang dito. So, pagdating dito naman, dahil gagamitin ko pa rin yung compartment niya dito. So, ito na yung ginamit kong sukat para pwede siyang i-access yung mga pwedeng ilagay dito. Pati dito sa kabila, magkaiba lang ng sukat nung haba niya kasi mas malapad dito eh. Kaya kaya kong i-maximize yung haba nung pinakang takip niya. Dito kasi makipot lang, kaya yan, hanggang dyan lang. 10 inches lang ito yung haba niya. Tapos 7 inches yung lapad. Ito ay 11 ito. Kunti lang naman ang diferensya. Tapos 7 lang din yung pinakalapad niya. Yung haba, 11. Ito 10 lang ito eh, sa left side. So yan, bubuuhin ko na lang yan. Kakatin ko na lang. Tapos ito kakatin ko din yung hatian niya para ma-access naman yung yung gulong. Tapos yun, pwede ko nang balutan lahat yan. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka nakat ko na lahat yung pinakang mga panel niya. Pati ito. Tapos dito nag-build up din ako dito sa gilid. Hiwa-hiwala yan eh. Parang Lego. Yan, so malapit na ito. Kunti na lang. So, ayun mga boss. Ngayon nagbabalot naman ako. So, itong isang panel, nabalutan ko na. Pakita ko sa inyo. So, dito, itong panel na ito, nabalutan ko na. Ganyan na itsura niya. Hiwa-hiwala yan. Tapos yung takip niyan, babalutan ko rin ng separate yun. Tapos ito naman yung isa pa. Kalalapat ko lang nung pinakang carpet niya. Siyempre, lagyan nyo na rugby. Naka-rugby type yan ng mga para pagka nilapat kong ganun, kapit na kapit. So, katulad dito. Yan, ganyan ang pang ilalim naman yan. Okay. So, dito naman, yan, kasunod ko ng babalutan to. Pagka na-fix ko na ito magkabilang gilid, tsaka doon sa dulo, yun, babalutan ko na yun. Lahat na yan, sunod-sunod na yan. Tapos, pwede na itong makuha ni bossing. Malapit na ito. Okay, so naano ko na mga boss. Na balutan ko na parehas. Tapos ganyan ang ginawa ko. Ayan. Dito sa gitna, hindi ko pa nababalutan yung carpet. Tabasan ko pa yun eh. Parang yung ginawa ko dito, tinabasan ko pa yung cover niya. Para magkasya. Kasi kalalaki yun yung gawa ng carpet. Pakita ko lang sa inyo yung mga cover. Ito yung malaki. Ayan. Sa ngayon, medyo nakaangat pa. Gawa ng pipit-piting ko pa yan eh. Gawa nung makapal pa yung carpet. Yan. Ganyan ang itsura niyan. So, pagka kailangan natin tanggalin yung yung mga gamit, yan, ma-access pa rin siya. Yan, okay. Yan, ayusin ko na lang yan mamaya. So, ganyan ang itsura niyan. Tapos dito sa kabila, ganun din. Tapos yung na lang, yung gitna na lang ang gagawin ko. Pati yun nandito sa gilid dito. Okay, malapit na ito. Kunti na lang. Yan mga boss. Toyota Corolla. Ayos na. Corolla nga ba ito? Yan, Toyota Corolla. Ayos na mga boss. Natapos ko na lahat. Balutan ng carpet. So, ipakita ko sa inyo. So, ito yun. Yung ginawa ko. Yan ang kabuuan niya mga boss. So, dito, access pa rin yung ating
mga tools. So may takip yan, kung nakita nyo. Yan. Tapos dito sa kabila, syempre ganun din. Yan, access pa din yan. Pwede pa rin siya maglagay ng kung ano-anong gamit dyan. At itong part na to, nakapix yan. Pero pagdating dito, sa part na to, pwede siyang tanggalin. Yan. So yung ano niya, yung gulong, ito, pinatanggal na sa akin. At papalitan daw ni bossing ng donut type. Donut type. So ibig sabihin ay wag daw, ano ba yun? Wag daw gustuhin. Donut type. Ayan. So lilinisan na lang yan. Palilinisan ko na lang. All goods na ito. Yan. Okay? Ito yung ating finished product. Okay. Ayos ito. Marunong pa pala ako mag-woodwork. Ayos. All goods, all goods. Thank you.